So, per ticket po ba ang work sa pagiging programmer? Halimbawa, meron isang problem, ibigay sa'yo, tapos ikaw magsosolve ganun. Usually ganyan. Lalo na kung nagme-maintain ka lang ng project or ongoing yung project. For example, ganyan scenario, nagtetest si QA, nakakita siya ng bug, or basta nakakita siya ng problem, i-validate niya yun kung bug ba talaga or feature. Ganon. Then, pag once na, nagagawa niya yun ng ticket, then, ipapafix niya yun sa programmer or sa developer na naka-assign. So, yun ang gagawin mo. Then, iba naman pag, halimbawa, yung bago yung project, usually yung mga tasks, no, nanggagaling sa, sa documentation, kung ano yung requirements na kailangan gawin. So, i-breakdown mo yung mga tasks nun. Then, gagawa ng ticket. Ayun. Pero, ang pinaka-common talaga yung pag-maintain ng project, yung sa gagawa ng ticket si QA, i-assign sa developer, then i-fix naman ng developer yan. Yun. Okay, question from Kurt. Ano po gamit mo sa backend? Pinakagamit ko na backend is PHP, then Laravel and CodeIgniter. Ayun, yung may mga backend na kasama. Tapos, currently, ang ginagamit ko ngayon is Node.js. Ayun. Yung kasi trending ngayon, Node.js eh. Gumagamit ka ba ng ChatGPT sa work, Idol? Kung oo, gaano kadalas? Okay, hindi po ako gumagamit ng ChatGPT sa work dahil bawal siya. May mga company talaga na hindi nag-aalaw na gumamit ng ChatGPT. So, ayan. So, currently sa natrabahoan ko is hindi siya pwede. Then, kung sa gumagamit ako not related on work, oo. Ginagamit ko siya pang generate ng email. Pang reply. Napaka-useful niya sa mga ganon, lalo na pag may mga nag-i-email, sasagot sa email, ganun. Kaya, doon ko siya gamit, alos, on a daily basis, pag may nire-reply ako sa email. Ayan. Napaka-helpful niya, lalo na kung tamad ka mag-compose. Yun. Salamat, ChatGPT. Sir, ano po ba talaga ginagawa ng isang front-end dev maliban sa paggawa ng responsive pages? Okay, nagti-TikTok lang kami sa office. Hindi, joke lang. Usually, nagdi-design din, nag-implement ng design, then tumatakbo. Then yung sa user experience naman, mini-make sure yung mga functionality gumagana, walang bug na makikita si user, ganon. Then nagme-maintain din, syempre, nagme-maintain din ng mga existing project, nagbo-bug fixing. Aray. Wait lang ha. Okay. Nagme-maintain din ng mga existing project. Tapos, then yung sinabi mo, yung responsive page, mini-make sure siya na gumagana siya sa every browser. Kasi may mga maarting browser like Safari. So, kailangan mo talaga, yun. Then, ano pa ba? Yung performance optimization din, mini-make sure din na optimize yung mga, mga web application. So, kailangan talaga mabilis yun. Ayan. Yun lang. Nakapalay pusa ako. Meet Snow. Takbo, nagko-content ako. Boss, may nagturo lang sa akin na senior web dev. Kahit ba hindi IT course ko, makakakuha ba ako ng work sa mga tinuro niya sa akin? Oo naman. May mga katrabaho ko dati, hindi sila IT hindi sila IT. Broadcasting, nurse. Mga nurse mo, cookery. Anong kinalaman ng nurse tsaka cookery sa IT? Tapos din, trabaho sila, developer sila. Kumbaga mga nag-bootcamp lang sila. Tapos yung mga seminar, talagang self-study. Yun, magkakatrabaho kami dati. Yun. Take note anong kinalaman ng cookery sa programming. Then, nagawa nila. So, kaya mo din. Ganun yun. Hindi naman siya limited sa IT course lang eh. Tsaka yung mga resources ng IT kasi nasa internet na. Pag-aaralan mo na lang. So, ayun. Possible yan. Possible na possible. Pwede po ba kahit cookery kinuha ko ngayon mag-IT ako sa college? Ayun pala. Same yung sinabi ko kanina. Open sa lahat ang IT. So, nasa sa'yo yan. Then, hindi lang naman programming din kasi ang IT. Meron ka din. Pwede ka rin mag-QA, UI designer. Madami. Mag-project manager. So, it's up to you. Kung gusto mag-program, di magkaroon kang program. Halos lahat ng resources ngayon nasa internet na. As in. ChatGPT, YouTube, nandun na lahat ng internet. So, nasa tao na lang talaga kung kakayanin niya. Ayun. Pero usually naman kung gusto mo talaga, makakaya mo eh. Ayun.
So, yun, kung natuwa kayo sa mga pinaggagawa ko, follow nyo na lang ako sa YouTube. Search nyo lang Emmanuel Santiago. Then, kung sa Facebook, type nyo lang InspecPH. Then, kung sa TikTok naman, search nyo lang Inspect. Ayun, makikita nyo na ako doon. So, ayun, salamat. Bye-bye.